Hello, good day sa'yo, Scorpio. How are you? So, I hope you're doing good. So, ang basa natin ngayon is third quarter, Scorpio, no? So, I hope napanood mo na yung first and second quarter, no? Maganda po yan kasi naitatrack nyo ang inyong journey, no? Ayan, so maraming salamat po sa palagi pong nanonood ng ating video at sa mga nagla-like at nag-hype po ng ating video. Thank you so much. And malaking tulong po 'yan sa Happy Angel Reading. As you could see po is kumbaga, we're getting a little bit active sa pag-upload ng video ngayon, no? Kasi parang my spirit guides want me to do so. No? So, okay, magsimula na tayo. Thank you for the please to guide us on reading. Only good. For the viewers, spirit guide for my space. Okay, so we'll see, no? Titignan natin ang overall energy mo. And then, kukuha tayo ng sa love reading mo, no? So, unahin siguro natin, mag-charm nga tayo, nak, no? So, tingnan natin. Scorpio. So, we'll be using charm muna. And then, yung overall energy mo, I just wanted to look at your overall energy, no? Okay, thank you. So, let's do the charm reading muna sa yung general reading. Let's say, sabihin natin, ang overall energy mo sa September 15 to 21, no? Ayan, nagsali na tayo. Okay, overall energy po niya. Tignan natin ang iyong energy. May sumama pang buhok. Ayan. Where is my stick? Ito. So, ang energy mo sa third quarter, no? So, I could see some peace and freedom sa'yo dito. Kalayaan at kapayapaan. We have the peace here. And freedom because you got lots of feathers here, no? And growth also with the leaves here. So, ang peace sign kasi nandito, no? Ang peace sign, ito yung matatagpuan sa ibaba ng ating casting charm. So, ito yung nagpapahiwatig na may pangangailangan ka or sabihin natin pagnanais sa iyong buhay, no? Para sa kapayapaan. So, mararamdaman mo yan, itong you're gonna feel very, very peace sa September 15, 21. And para nakita mo, it's very balanced kasi you could see you have the growth here. Parang nakikita mo na everything you could see on your eyes, ang growth, yung pinaghirapan mo is talagang sabihin natin, it's front of your eyes, no? So that's why you feel very balanced and parang you feel that everyone is uniting. Nakikita mo sa all the space, parang lahat it came into your place na parang ito na yung abundance na inaantay ko. So, maari mo rin actually kailangan na mas maraming katahimikan din sa iyong pag-iisip, no? Lalo na kinakailangan yan sa pag-unlad mo. And then you got sige, mamaya na yan. So, naghahanap ka rin ng sabihin natin pagiging payapa, no? Sa isang particular na sitwasyon. It's either sa love life mo o sa iyong career. So, nakikita mo ang posisyon nito yung nagmumungkahi ng parang this is a strong foundations that could build a growth. Especially yung mga idea mo with this no? Itong dagger dito. Parang you will gain more idea on it. So, pagdating naman natin dito, meron ka rin dahon at mga leaves, no? Ito, na nagpapahiwatig ng paglago at pagbabago. So, ang malaking ginto rito, as you could see, ang dahon na nandito sa taas, no? Ito yung nagsasaad ng tagumpay at kasaganaan, no? Na kaya that's why you have this peace energy, no? Kaya kung bakit parang you feel relaxed actually and calm, no? Sa September 15 to 21, no? Parang you are in a piece of chillaxing, no? So, as you could see, dalawang dahon ito, anak, no? Ito yung nagsasabi ng pag-unlad at malapit ng mangyari sa iba't ibang aspeto
ng iyong buhay, no? So, as you could see, you have the feather here. Itong feather na 'to, nak, 'no? Ito yung lumilipad, 'di ba? So, sa gitna ng nagpapahiwatig din na may mga senyales na dumarating sa'yo actually. So, pay attention. So, ang universe wanted to tell you something, 'no? Kasi kahanap ng ating ano, heaven's energy. So, ang mga senyales na 'yan is very important, 'no? Magagamit mo 'yan sa iyong journey, hindi lang para sa third quarter but for the rest of December, 'no? So, kailangan paganahin mo ang iyong intuitions, 'no? As you could see, we have the star here, 'no? Katapat ng feather, 'no? So, this is came from the message din ng universe sa'yo. Ito yung nagpapahiwatig ng hope, inspirations, at changes o ang pagbabago. So, ang isa ay nasa taas, di ba? At isa ay nasa baba. Ayan, no? Isa at napakalaki. So, ito yung isang nasa ano, actually, nagsasabi na may mga bagong pagkakataon na darating na kailangan mong abutin, no? Ito yun na yung hamon at challenge, no? At kailangan mo rin ng lakas at paninindigan to be able, some of you to be able to find this peace because it's very near. Or sabihin natin na makukuha mo na rin ang kapayapaan sa buhay mo, especially sa September, no? So, maari ring maging balakid din sa'yo. May mga balakid din sa'yo, yung mga hamon na kailangan kang magdesisyon, no? That you need to decide to be able to find that peace. And may nakikita tayo letter F dito. Some of you may be dealing with letter F, ang first name niya, no? So, Scorpio. Maaring siya yung katuwang mo na darating na para tumulong sa'yo sa growth na, or sabihin natin, climbing on the stair. This could be also a family, no? This could be also a family. Kumbaga, bit-bit mo sila sa iyong tagumpay, no? Scorpio. So, nakita natin, nagpapahiwatig na meron kang lakas at because of this dagger, no? Meron kang patnubay, no? Para sa harapin ang mga pagbabago na paparating sa iyong buhay, no? Because of those feathers here, no? Mga divine interventions din. Meron kang mga signs na makikita. And yung mga dahon, no? Na nakapalibot sa peace and itong sa dagger, as you could see. Ito yung sabihin natin, kasaganaan at paglago na nasa daan. At ang mga bituin, no? At ang mga bituin na nakikita mo rito. Ito. Ito mga bituin at balahibo, no? At ang mga feather, magkakadikit, no? So, that is guided, no? Ibig sabihin, nagsasabi na ang universe ay nagpapadala ng mga mensahe at pag-asa sa patnubay to be able to find the growth at ang freedom na gusto mo, no? Pati yung katalinuhan at kapayapaan, no? So, ang pangunahing mensahe na nakikita ko sa dito na kailangan mong hanapin also ang peace, no? It could be also some of you need to find some peace, no? At tiwala sa iyong sarili, no? Habang tinatahak mo ang bagong kabanata ng iyong buhay, no? So let's go look sana nagkaroon ka ng ano no, sa iyong overall energy. So napakaganda actually, no? Parang ang hamon is napakadali, no? And nakikita ko rin dito na yung P, no? Letter F, I'm sorry. Letter F, no? Stands for family. So parang nakikita din natin na you are actually bringing all the family, sabihin natin sa kasaganaan, no? Kasama mo sila sa mga ambisyon mo, sa mga pangarap mo, no? Ayan. And infinite, no? It's gonna be infinite. Maliliit siya talaga, no? Next time, hahanap tayo ng magandang camera. Ayan. So, sa pagdating naman sa pag-ibig, tignan pa natin, mag-ano tayo sa iyong pag-ibig. Okay, thank you, Father. Thank you, Jesus. Para po sa pag-ibig ni Scorpio. Para sa pag-ibig ni Scorpio. Para sa pag-ibig ni Scorpio, Panginoon. So, tingnan natin para sa pag-ibig ni Scorpio. Pag-ibig po para kay Scorpio. Spirit guide. Para po kay Scorpio. Oh! Some of you dealing with Aries, Leo, Sagittarius. No, ayan, Queen of Wands, kitang-kita ang pagiging protector, no?
Page of Cups. Some of you dealing with isang bata na sabihin natin very romantic, no? At makaka-receive ka rin ng message of love. It could be na manggagaling kay fire sign, no? Tell us more, sweet guy. Ayan, Ace of Pentacle. Wow naman, napakaganda. May Ace of Pentacles ka pa, ha? Na, parang lahat kinuha mo na. Kasi itong Ace of Pentacles, sabihin din natin, uh, may bagong, sabihin natin, may bagong darating din sa'yo na maaari mo rin makilala sa work. No? Or sabihin natin, this is also, may opportunity ka. Or sabihin natin na may opportunity ka makamit ng bata also. No? At nakikita natin dito ang lahat upright sa'yo. No? Parang some of you makakakilala ng isang very determined na tao. Very, sabihin natin, very curious na tao. At ito rin is nakikita na parang isang magulang o ina. Or sabihin natin, just like a mother sa'yo, very nurturer siya. No? Na maari rin sabihin natin na makakatulong sa'yo sa mga pangarap sa buhay. Nakita natin ang charm, no? Kasi itong nakikita din natin na this is very positive card pag napunta sa iyong love life. No? Ito yung sabihin nating lumalabas na nagpapahiwating na isang babae rin na puno ng fashions, lakas at kumpiyansa. Scorpio, that might be also your energy na nasa sabihin natin, no? So, nasa relasyon ka ng Queen of Wands, yun nga, na parang nasa relasyon ka ng Queen of Wands na very happy or any fire sign po, no? Parang nakikita natin dito ang happiness at sabihin din natin masiglang partnership din ang dala ng Queen of Wands dito. At very passionate siya, puno ng saya. Parang hindi ka maboboard sa taong ito pagkasama mo siya. It's either nakarelasyon mo or sabihin natin nanliligaw pa lang sa'yo or sabihin natin na parang a real best friend of you. Pinapakita din ito na ikaw yung partner na masaya, malikain, at you are supporting to each other, no? Hindi lang siguro basta mahal mo siya, ibig sabihin, ang connections ninyo is napakaganda, na that could lead also na baka magkaroon kayo ng relasyon sa bandang huli, no? So, napakaganda ng energy mo kapag ito yung hawak mo ang Queen of Wands energy, no? So, ito yung sabihin natin, hindi ka maboboring, no? Sa halip ito yung parang puno ka rin ng excitement at adventure. No, at saka yung parang may mutual inspirations ka rin, no, kapag kasama mo 'to or sabihin mo kayong dalawa parehas ng gusto, no? So, nakikita ko rin dito para sa single, no, yung Queen of Wands ay ito yung isang napakagandang senyales na nagpapahiwatig na ikaw ay magiging mas attractive, no, at very confident. At handa ka na actually umakit ng taong katulad ng Queen of Wands, no? Parang you are ready to fly, no? At yan din, siguro some of you din nag-aantay sa ano, no? Nag-aantay sa isang letter of love or kung kailan ba siya magko-communicate sa'yo o kailan, basta may mga sign dito, makaka-receive ka talaga ng letter of love dito, no? So parang may bagong simula ka rin, this is a new emotional na bagong pagkakataon sa pag-ibig, no? Kagaya ng sabi ko, siguro nga some of you kaibigan tapos turn into a lover. Especially some of you dealing sa fire sign again na medyo matured, no? Na parang tingin nyo siya yung talaga lang tutulong sa inyo, no? And baka it's either na makatanggap ka rin ng message sa kanya na sabihin natin galing sa ibang bansa at very excited siya, Scorpio, na magbalita sa iyo lagi. So makakarinig ka ng balita coming from this kind of energy, no? Parang sabihin natin na parang ano, mas matanda siya sa iyo eh, no? Uh, at saka puno siya ng actually very matured, talagang very adventurous na tao siya, no?
So, dapat paghandaan niyo po ang pagdating ni Queen of Wands, no? And nakikita ko rin sa pag-ibig mo, para ring itong taong ito, parang I think na proud siya sa'yo at proud ka rin sa kanya, no? Ipagmamalaki ka ng taong ito. O sabihin natin ang pagkatao niya is very ano, no? He's very proud to show you to the world, no? Hindi siya nahihiya. At napakalakas na tao nito, no? May sinasabing tao. Ah, nag siguro nakita din natin na malaki na rin yung matagal na rin ang inyong pinagsamahan, no? Kaya ite-treasure yung dalawa. Parang nakikita ko rin na ito is may anak na isa. Itong makikilala nyo o kakilala nyo na parang may isang binatang anak din. Na parang yan din siguro ang anak is magiging tulay nyo. Or sabihin natin manggagaling ang message sa kanya na pinararating ng sabihin natin parents ng mother niya or father niya or sabihin natin ng nakita ko they are very parang itong letter na to na siya magdahatid sa iyo or sabihin natin ng mga balita na parang very excited din ang taong ito sa pagdating ng Queen of Wands, no? Parang dito magsisimula ang inyong interactions. Siguro nagpapakiramdaman na rin kayo dati, no? At nakikita ko rin sa pag-ibig din, no? Hindi mo kinakailangan din magpanggap o maging sino man na hindi ikaw. Yan din ang message ng Queen of Wands, no? Sa sandaling yakapin mo ang iyong sariling ng buo, ganyan din ang ipaparating sa iyo ng pagmamahal na matatanggap mo, no? Darating ang tamang pag-ibig sa buhay mo, yan din ang sign ng Queen of Wands, no? So, as nakita ko nga na medyo siguro parang may anak din or sabihin natin, it's either one of them na malapit din sa inyo, ang anak din siguro malapit sa inyo na gusto din kayo para maging makapartner ng ano na yan, ng tao na yan. Especially, no? And to those who's dealing also with Pisces, Cancer, Scorpio na nakikita natin, no? So, may Page of Cups ka rin dito. So, actually, ito yung sumisimbolo rin ng bagong emotional na simula, no? Ito rin yung sinasabi ko na baka makareceive nga kayo ng message, no? Na message of love na maaring manggaling sa ano, siguro parang ito magiging bridge nyo din. That's what I'm picking up eh, no? Parang ito yung magdadala rin ng mensahe na buksan ang iyong puso rin sa mga bagong idea at damdamin. It could be na sabihin natin siya yung magiging ano nyo, bridge or sabihin natin paaring siya rin. So some of you din na maaring siya rin ang nanliligaw sa inyo or manliligaw or very interested sa iyo, no? Nakikita din natin dito, maari din ito yung isang bagong crush, no? O sabihin natin isang muling pagsasama sa isang lumang kaibigan din. Ito nga parang it will turn into a lover ang talagang napipick up ko. Best friend turns into a lover. OMG. Ang ganda niya, no? At least kilala nyo ng isa-isa. Hindi nyo ba alam na ang pundasyon, ang very strong na pundasyon is actually nanggagaling yan, magandang step ang pagiging magkaibigan, no? Para 'pag nagsama na kayo, nagplano na kayong magpakasal, actually hindi na yung ano, kumbaga hindi na kayo nagkakapaan. Parang you know each other, alam niyo ng weakness ninyo, ano, alam niyo ng strength ninyong dalawa. Tsaka para maganda hinahaluan talaga ang relasyon ng pagkakaibigan, ng friendship, no? Which is will make the foundations very strong, no? Ang mensahe din nito is yung pagkakataon na mas lalong pang lumalalim ang iyong relasyon sa isang tao, no? Parang this is ano, parang iniengganyo ka o hinihingkayat ka nitong maging bukas at huwag matakot sa pagiging vulnerable dito, no? So nakikita ko rin dito, no, yung ang pagiging creative din, no? So ang card din ito ay nagpapaalala rin sa iyo na makinig ka sa iyong intuitions, no? Because this is a water sign na sabihin natin na it's all about emotions, no? So ang iyong intuition ay malakas sa panahon ding ito, no? Na nakikita natin Scorpio because yes, you're Scorpio. So talagang malalakas din ang intuitions nyo, no? Kasi nagta-travel yan, no? May wave pa yan, may mga energy, may mga frequency. So, madali ka makapick up actually. So, I think you know what I'm talking about, kung sino yung tao na yan. At, no? Parang nasisense mo rin na, oh, ito na yata yung sinasabi
na ano, na ito yung parang kaibigan ko na ano, para mabibigyan mo siya ng konting ano yan, ng konting konting ano, konting glimpse, no? Parang kasi akala mo is natural friend lang, pero hindi mo alam na di-develop na pala or some of you na di-develop na rin sa mga best friend ninyo, no? Kaya lang medyo siguro na nahihiya ka because sabihin natin na medyo matanda siya sa'yo or sabihin din natin kagaya rin ng sign mo, no? May mas bata naman sa'yo, no? Pero nakikita ko rito some of you sitwasyon na parang may mag-ina at parang boto sa'yo, no? That's I'm getting. So mag-comment po kayo, no? Kung ano po, kung ito ang sitwasyon ninyo, no? Let me know. And ito rin yung nakikita din natin, marami pang masasabi dito sa ano sa Page of Cups. So you might gonna receive some letter of love, no? Ito rin yung sabihin natin, this is inspiration. Ito yung pag-asa, no? Tulad ng sabihin natin, tulad ng isang may dalang tasa dito, no? Ayan, may tasa dito, no? Ayan, ayan yung Page of Cups puno. Ito yung full of hope at positive energy. So maari din na napakaganda ng energy mo, you're full of hope and you bring lots of positive energy din. O ang darating na taong ito is very positive, no? Kumbaga, i-inspired ka rin talaga nito, no? At magbibigay din sa iyo actually ng kasiglahan, no? And ang message pa rin ng Page of Cups, ito yung pagiging laro-laruan, no? Maaring paalala rin ito na wag masyadong seryoso, no? Wag masyadong seryosohin, no? Ang lahat, ibig sabihin, maglaro, mag-eksperimento, at yakapin ang iyong childlike wonder. Parang isipin mo yung nung bata ka rin, no? Isipin mo kung gaano ka rin na very, ano, no? Very inspired manligaw, yung napakaganda mo, very fresh mo. Isipin mo, ibalik mo yon. Try magbalik tanaw ka ng konti na yung masaya ka, no? Kasi yan ang minumungkahi ng Page of Cups sa'yo sa third quarter mo, no? Yan ang ibig sabihin ng message din ng laro-laruan. Do not go serious with life. That is just go on. Kung napanood nyo po ang ating message or nabasa nyo ang ating river, no? Kumbaga, sumabay ka sa agos ng alon ng tubig, no? Just go on with the flow and chillax, chillax, no? So, ang sa emotional na mensahe naman, maari ka ring makatanggap na again ng letter, no? Sulat, tawag mula sa isang mahalaga, tawag din, no? Mula sa isang mahalagang tao, no? Na magiging emotional na sabihin natin makabuluhan sa iyo, no? So, sabihin natin ito din yung no contact persons, no? Baka tumawag na rin sa iyo ang no contact persons nyo kasi yan din ang mensahe, no? Kasi parang tingin nyo, paparating niya, no? Kasi may paparating na unknown na paalang makikita mo. Ibig sabihin may paparating na persons ninyo and this is divinely guided, no? Maaring ito yung matagal mo nang inaantay. Napakagandang lead message, no? Sa deck na to, as you could see, kilala mo na to, of course. Ito na rin siguro yung sa mga no contact, yung mga hindi nagpaparamdam sa inyo, no? Maari din September din siya lumabas, no? Or mag-communicate o tumawag sa inyo, no? This could be, hindi ko nakikita na ex ito, but this could be some no contact persons na kung kino-consider yung ex na to, no? But is it something from your past is might gonna send you letter or tatawag sa inyo, no? At magiging nakikita ko rin na medyo magiging emotional ka nga sa September or maybe magiging emotional ka sa pagdating nito, no? Ito is napaka magiging emotional at very makabuluhan, no? So ang Page of Cups dito ay isang sabi natin magandang senyales na puno ng pag-asa at bagong emosyonal na ano no, na simula. So hinihingkayat ka nitong maging bukas sa mga bagong pagkakataon, no? At saka pakinggan ang iyong puso, no? Yung heart mo, pakinggan mo ang puso mo. At meron ka rin dito na Ace of Pentacles, parang nakita natin, no? Ito yung card na bagong simula again. You got two cards of being new, no, new beginning. So, lalo na kung sa aspeto ng physical at material sa pag-ibig, ito ay isang napakagandang senyales, no, na sabihin natin you have a rebirth or new beginning. Sabihin natin, para sa mga single, kung ikaw nga ay single, nakikita natin dito, ang Page of Pentacles actually nagpapahiwatig ng bagong pagkakataon sa iyo, no, sa pag-ibig na may mga potensyal na na magiging seryoso, no, hindi na kumbaga at magiging matatag. So hindi ito yung fling lang o sabihin natin na panandali ang relasyon,
Parang ito yung ano, ito yung nagsisimula ng isang matibay na pundasyon kasi nga nakita natin friendly energy din, 'no? Lagi ko napi-pick up actually friends turns into a lover, 'no, before I start even. So, sabihin natin, magiging matibay ang pundasyon tulad ng mga pagkakaibigan o sabihin natin pagkapare-pareho ng mga pangarap ninyong dalawa. So, ito rin yung sabihin natin, iminumungkahi nito na darating ang relasyon ay magiging practical, may potential na maging long term at sabihin din natin magbigay sa iyo ng pakiramdam ng security. Sabi natin medyo ang taong ito may kaya, no? Ang bagong darating o maaring dati nang yun ang hinaantay na parang ah, magsisimula uli kayong dalawa. Parang you gonna accept this persons dahil nakita mo rin yung improvement, no? So, at parang sabihin din natin na maaring matagpuan mo rin ang taong ito sa isang lugar na may kaugnay sa trabaho or sabihin natin sa negosyo o sa personal na interes, no? So pati sa mga aktibidad mo, no? Nakikita ko rin na kung ikaw ay nasa isang relasyon naman, so sabihin natin ang card na 'to yung may bago kang yugto, may bago kayong yugto, paglago at commitment, 'no? Maaari ito yung maging isang desisyon na magsama kayo o magsimula ng isang joint project, 'no? Tulad ng isang negosyo nga, kasi magiging successful actually, 'no? Parang pinaplano niyong mag-asawa na mag-share or parang ano, 'no? Puwede rin some of you na nagpaplano actually ng tumira na sa ano, i-upgrade ang relationship, ayan yung magsama, dati ano lang 'no, sabihin natin na tagpo-tagpo lang kayo, ngayon parang napaplano niyo na magsama kayo ng September, magkakaroon kayo ng idea niyan. And then yung nakikita ko rin na gustong mag-upgrade ng relationship, yun sa mga magka-live-in, nakita natin nagpaplano rin magpakasal, 'no? So, ipinapakita rin nito na ang relasyon ay magiging mas matatag, 'no? Ligtas at masaya. So, parang Scorpio, ang old clinging energy mo nawala na, 'no? Kasi parang new beginning lahat, 'no? So, ang pag-ibig din ninyo actually hindi lamang sa emosyonal, 'no? Meron ding practical na aspeto na nagbibigay ng stability at pag-asa para sa kinabukasan. So, lagi naman talaga po magkasama ang finances at career. Hindi naman palaging pag-ibig lang. Anong kakainan mo, hindi sumakit ang tiyan mo, hindi ka panay lablab lang kayo. No, talagang magkasama po 'yan, no? Pag may problema sa pinansyal, trabaho, no? Nagkakaproblema rin ang pag-ibig, no? So, ang nakikita ko rin na mensahe dito, no? Na this is also na parang ine-urge ka, hinihikayat sa'yo na parang tanggapin mo rin again ang bagong oportunidad or sabihin natin ang forgiveness siguro ng taong darating na nakikita natin dito. Kasi nakita natin wala namang sabit, 'no? Mukhang single pa rin, 'no? Pero ikaw pa rin magde-decide. Ah, itong babalik na 'to, 'no? Parang nag-work lang, sabihin natin parang nag-work para sa inyong dalawa o sabihin natin may uuwi, 'no? Kasi nga nakita ko, may building family, 'di ba? Nakita niyo sa charm ninyo, merong build a family. May F na parang sabihin natin is siguro magiging katuwang mo na rin ang persons ito, 'no? Yung dati mong iniintay maaring bumalik na, 'no? So, maging open ka din sa siguro sa gusto niyang sabihin sa'yo, pakinggan mo rin, 'no? Para magkaroon kayo ng mas magandang ano, pag-uusap na maging mahinahon. Kumbaga 'pag dumating man siya at kausapin ka, 'wag mo munang awayin, pakinggan mo muna anak, ha? And nakikita ko rin Scorpio, it could be nakukuha ko ang energy ng ano 'no, it could be na nakukuha ko ang energy ng persons po ninyo, 'no? Kasi energy can change, can shift, and could easily change, 'no? Pero ang nakikita ko rin dito na ina-advise sa'yo na huwag kang matakot. As you could see wala kang reverse, 'no? Panay upright ang ano, so very positive, 'no? Ah, nakikita ko rin na may rebirth kayo o kung mga sa may karelasyon para magtatanim sa mga relasyon ninyo, Scorpio, na nandito nanonood nito. Sabihin natin, magsisimula kayo at magtatanim kayo ng binhi, no, para sa isang matibay na
kinabukasan. Kasi nga nakita ko F, 'di ba, sa ano, that is means family. So parang sa basa na ito is you're gonna build some family, no? Ang introduction ng taong ito actually is ready to commit sa inyo, no, Scorpio. So tiyakan mo lang na syempre, ang desisyon mo ay makabatay sa sabihin natin sa praktikalidad at hindi hindi lamang sa emosyon, no? Ito ay sabihin natin mensahe na magiging matatag ka at pagiging grounded mo, no? At positibo ding paglago ng aspeto ng pag-ibig mo, no? So bibigyan kita ng guidance and then maghanda na po kayo ng yes or no questions ninyo, no? At since na napanood nyo, napakinggan nyo na po, napanood nyo na ang ating reading, no? So, maaari na makakapagtanong na kayo, pero always remember, uh, ang pendulum po, no? This is only yes or no. At kung ang answer na hindi nyo nagustuhan, it depends. So, i-change nyo na po. Ibig sabihin, may purpose din na kung bakit natin ginawa para at least pag hindi nyo nagustuhan, at least i-change nyo ang approach, no? Ayan. So, tignan na, hingi tayo ng guidance. Ayan, lumabas ulit. Ayun, past relationship, no? Talagang someone from the past is coming back then. So, ang persons din ito na nakikita na binanggit ko, that could be also din na kasama nyo past life relationship o naging mag-boyfriend na kayo nung past life nyo. O naging sabihin natin best friend mo na rin siya dati. O pero nakita ko past life relationship na rin ang taong ito o yung kaibigan ninyo, yung matagal nyo nang kakilala. That could be also a past life relationship daw, no? So, kaya magiging maganda kasi kilala nyo na yung pakiramdam ninyo is very, tingin nyo is hindi nagkakaiba, no? Ayan. So, handa ka na ba, Scorpio, sa iyong yes or no? So, ang number 1 natin is crystal, no? White crystal stone. So, and blue lapis na lang ang gawin natin, no? Blue lapis, ayan. Blue lapis. And then, ito ang crystal, white crystal stone, no? So, mamili na lang kayo ang ating number 1. O mamili na lang po kayo ng kulay para hindi po kayo malito. So, ang mag-concentrate na po kayo, yung isipin niyo po na pikit ang mata ang inyong questions na ma maka-connect kayo sa pendulum natin, no? Ayan. So, thank you, Father. Thank you, Jesus. Please to guide us in the reading. Only good energy will come. Stay by me during the session. For the pendulum spirit guide. Okay. Medyo napapagod yung pendulum ko eh. Nung isang araw ko pa ginagamit. Okay. So, ready na po ba kayo sa inyong questions? So, let's go na po, no? So, unahin natin ang blue lapis po, no? Ayan. Blue lapis o blue lapis, basta kulay blue siya. Ayan. Tandaan nyo na lang po, no? Ayan. So, unahin natin siya. Okay, spirit guide. Sagot po. Hindi. Tignan muna natin. Pakita mo sa akin, spirit guide, ang no. Tignan natin muna. Pakita mo spirit guide sa akin ang no, ha? Okay. Pakita mo muna ang no sa akin. Ayan. Pakita mo ang no. Okay. So, pakita mo naman ang yes, spirit guide. Pakita mo ang yes. Pakita mo ang yes. Ayan po, no? So, okay. Thank you. And then, sagot po. Sagutin na natin ang questions to those who pick ng blue lapis natin, no? Okay. Ito ang sagot. Sagot, spirit guide, sa kanilang katanungan. Anong sagot sa kanilang katanungan? Nakapili ng kulay blue. Blue crystal stone, spirit guide. O maybe daw. So, 50-50. Maybe. Ayan, malakas siya. Maybe. Ayan. Pero nakikita natin, malapit siya sa yes, no?
Maybe yes. Umiikot pa. Lakas ganado. Maybe. Ay naku, hindi pala. Umiikot pa siya, oh. Ang lakas. Maybe no daw, nak. Maybe no. Maybe. So, sa 50-50 kasi pumupunta rin siya sa yes. Ano pong sagot sa ating nakapili ng blue lapis? Oh, na-excite ako. Maybe yes po. Maybe yes. Ayan, maybe yes. So, 50-50 ang chance. Pero nakita natin mas angat ang yes, no? Ayan, sa nakapili ng blue lapis. Ayan, blue po siya, no? Blue crystal stone din. Ayan, blue la. Kasi I'm not so sa ano no, sa. Okay, so ang nakapili naman po ng white crystal natin. Crystal healing. So, ito po ang sagot. Okay, spirit guide. Turo mo sa akin ang no. Turo mo sa akin ang no. Turo mo sa akin ang no. Ayan, no? Ayan, no. Okay, turo mo naman sa akin ang yes, spirit guide. Turo mo ang yes, spirit guide. Thank you, Father. Ayan, no? Yes, okay. So, sagutin na natin ang tanong. Sagutin na natin ang tanong na nakapili ng white crystal stone. Ano po ang sagot, spirit guide? Okay, anong sagot? Nakapili ng white crystal stone. Nakapili ng white crystal stone, spirit guide. Thank you, Father. Nakapili ng white crystal stone. Anong sagot? Anong sagot, spirit guide? Uy, nag-yes siya. Para mahina. Pero nakita nyo, ang point is nag-yes. Lumalakas. Yes. Ayan, yes siya. Yes, nakita ko parang ano yung bigat at ang energy. No, this is yes. Ayan, no? Nasa 60%. Yes, opo, 6. Ano, yes siya. 60%. Yes. Ayan. Yes. Nakapili ng white crystal stone. Ayan. So, sana po. Ayan, yes, no? Ayan. Ayaw pa niya tumigil. Okay na. Ayan, yes po. Ayan, yes. Ayan. So, yes po, no? Ang sagot. So, maraming pong salamat, no? Ayan, kung nagustuhan niyo po, mag-like na po kayo at hit the notifications din po, no? Para po alam niyo kung kailan ako nag-upload. And pati na rin po sa mga nag-subscribe, maraming salamat. At sa hindi pa po nag-subscribe, ano pa pong iniintay ninyo? At napakaganda po sa Happy Angel Reading, no? Ayan, thank you so much and God bless you po. Bye-bye po.